Okay, Mean, and then Camille. Sir, move on na ako from flood control. Senator Bato, by any chance, baka po nakausap nyo? Kasi sabi ni Sec John Vic, around the periphery of Davao City lang daw, he's just going around on a motorcycle. Ang problema kasi kay Senator Bato, wala naman tayong official na warrant of arrest coming from the ICC. Kaya, okay, unang-una, it doesn't make sense to me na nagtatago siya. Hindi naman siya wanted eh. I don't know, nasaan yung warrant? Ando lang, sinabi sa atin na mayroong warrant, pero wala tayong nakikita. Unless, si Senator Bato mismo, nakita niya yung warrant of arrest niya. Kaya siya nagtatago. But as far as you, me, or I, are concerned, wala tayong alam na mayroong warrant of arrest eh. So, mali yung diskarte na hindi na siya nagpapasok sa Senado, na wala naman talagang tangible na warrant. Kung ako siya, papasok na muna ako. Bakit? Eh, wala naman akong warrant eh. Ngayon, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, eh, discarte niya na yun. Discarte naman ng law enforcement, hanapin siya. Kasi okay, I have no moral ascendancy na sabihin sa kanya mag-turn over siya yung sarili niya. Kasi ako mismo nagtago. Yun ang tinatawag na moral ascendancy. Kasi kung ako noon, hindi ako nagtago at nag-surrender ako, sasabihin ko sa kanya, mag-surrender ka. I cannot tell him that. Yan ang nga sinasabi ko kay Senator Amy eh. Magkaroon ka ng moral ascendancy bago ka mamuna. Bago ka mag-advise. Sir, wala nang communication, hindi na po kayo nag-try since yung last year na. Hindi ko siya ginrate ng Happy New Year eh. At saka Merry Christmas. Nakalimutan ko eh. Pero, Gigiritin ko siya ng belated. Pag sumagot, sabihin ko sa inyo. pero mukhang aware po yung DILG dun sa whereabouts niya dahil according to DILG Secretary, nasa Davao lang, di ba? Nagmumotorsiklo with friends. So, ibig sabihin, You know, if I were with law enforcement, hindi ako magte-telegraph ng mga information. Kung may intention ako na i-pursue, na hulihin. Unless, nagdi-disinformation yung authorities. Alam nila kung nasaan, sinasabi nila kunwari nasa Davao para maging kampante. Ginagawa ko rin yun ng araw. So, ang advice nyo, pumasok na muna dahil wala pa naman palang arrest warrant. Kung walang malinaw na may darating na arrest warrant, pumasok na muna siya. Sayang din yung boto niya sa mga bills, sa mga resolutions. Okay, Camille and then Marlon. Nasaan na yun? Si Camille Balagtas. Nasa ng microphone. Ayan. Sir Camille Balagtas po. Sir, alam naman po ng marami ever since ng panahon pa ni GMA, masyado kayong critical pagdating sa corruption. Personally, sir, kasi naging police din po tayo and yung inyong is corruption in the Philippines primarily a failure of laws, institution, or political will? And which one worry you most today? Lalo po, masyadong putok na putok yung corruption everywhere. Ang mas nakaka-worry yung naging kultura. Naging kultura na eh. Parang is no longer an exception. Parang nagsisimula kasi yan kapag wala napaparusahan. So, siyempre, nakikita ng mga sumusunod na, lulusot naman tayo eh. So, it's a combination of all the factors that you mentioned, actually. Sir, where should accountability begin? Malacanang ba? Congress? Leaders. Mga leaders dapat magsimula. Yung responsibility at the very least, Yung accountability, doon lang ito sa mga nagko-commit ng krimen o kaya ng corruption. Dapat maging held accountable at talagang magkaroon ng logical conclusion. Otherwise, pamamarisan talaga eh. Alam nyo, with all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Libiste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Libiste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. No, I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman 'yon. At least si Congressman Leandro Libiste,
being raw, no? Very raw, as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. No? The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong ika nga parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Anyway, on the side lang ito. Message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. In fact, nag-arrange ka ng meeting si Congressman Libiste with me. And yun ang request ni Senator Legarda kasi nga dumadaing daw sa kanya. Sabi niya, bakit si Senator Lacson ganun din naman ang ginagawa? Bakit ako ganitong katindi yung balik sa akin? So ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa position na maging defensive ka. No? Ako, I've stayed long enough sa politics to understand na mangyayari talaga yun. But Congressman Libiste, that's why, somehow, my heart goes out to him. Lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ako? Bakit ganito yung paniniralan sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. So, sir, may intention na patahimikin si Libiste? Well, from several quarters, why not? Kasi nga, siyempre, tinatamaan sila. Di ba ganyan din ginawa sa akin ni GMA? Hanggang sa talagang nag-fabricate ng kung ano, Ador Mawanay, ginawa akong money launderer, ginawa akong drug lord. Ganyan, part ng ano yan eh. At that time, kasi neophyte din ako noon, I could not understand. But now, looking back, naintindihan ko na. Yun talaga yung laro eh. So, may schedule kayo na meeting with Congressman Leandro? Hindi pa na-schedule, pero noon pa yan eh. Noon pa nagre-request ng meeting. Dahil nag-worry si Senator Nangingi lang Loren? ng advice. Not through Senator Loren. Direkta naman siya. Meron naman ng number sa kanya. May number ako sa kanya. Kaya... Okay. Leandro. Wag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Wag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din. Okay, Marlon. Sir, initially, yung binabanggit niyo na 421 ghost parks or less than that, initially sir, may figure kayo nun kung magkano? Hindi, sila yun eh. Doon nang galing eh. Kaya nag-extrapolate ako sa 30,000 kung 2.5% ang ghost. Tapos in-equate ko sa total amount na mga flood control projects. Doon lumabas yung pagkalaki-laki numero. And I remember, I recall, during the hearing, di ba kinonfront ko si Undersecretary Bistar? And parang very reluctant, tentative yung kanya sagot. Hindi diretso. Yung pala, at that time, he already knew na merong ganong pangyayari na mali-mali yung grid coordinates. Kaya hindi siya makasagot ang diretso nun eh. Di ba umabot kami sa 471 kasi sabi niya may nadagdag pang 50-something. Pero very tentative ang sagot niya noon. Nahalata ko yun eh. Bakit hindi siya definite? And I know him kasi being a former police officer himself, na nakatrabaho ko. Alam ko, iba yung niya. Hindi siya yun eh. When he was answering my question during the last hearing. So anyway, this will be clarified, as I mentioned earlier, sa Monday. Kasi sabi ko mag-ready ka because I'll ask you these questions. And you should be prepared with all the documents. And he and Secretary Dizon said yes. So alam na namin, tukoy na namin kung ano yung mga dokumento. In fact, the others, yung ibang dokumento, in advance na nila. But I want them to testify on the authenticity of those documents. And sir, yung previously sir, mga interviews sa mga Diskaya, they were saying the same thing. Meron kaming project sa mali yung grid coordinates nyo. Do you think coordinated pati yun, yung pag-cover up na yun? Hindi ko alam. Although, yes, I remember, may sinasabing mali yung grid coordinates. Although ako, I will maintain
na yung case studies namin, yung 6 na nakuha namin mga ghost projects, ano yun, eksakto yun kasi hindi lang naman isang source ang pinanggalingan ng grid coordinates. Kinuha rin namin yung grid coordinates hindi lang sa sumbong sa Pangulo kundi sa DPWH website mismo. Kasi nasa open source naman yan eh. Alam namang i-research sa mga staff ko yung sa open website, yung grid coordinates ng particular projects. Kasi may project description eh. So sa amin, tumbok namin, pag sinabi namin ghost, at least sa privilege speech ko noon, privilege speeches, alam namin ghost. Kaya with conviction yung delivery ko noon ng privilege speech. Sir, last question from Amor, pero bago kay Amor. Sir, some lawmakers o congressmen are planning to file impeachment complaint against the President and the Vice President. Pagdating to sa Pangulo, do you think marami pa rin siyang kaalyado at pwedeng hindi makalusot? No, ako, I cannot comment on that kasi pag na-transmit sa Senado yan, maging trial judge ako eh. So, ibabalik sa akin yan pag may sinabi ko, nag-comment ako tungkol sa impeachment, Pangulo man, Vice President man, o kung sinong impeachable official, babalik sa akin yun eh. Baka mapa-inhibit ako. Sayang naman yung maging boto ko for or against the respondent. So, I'd rather not comment pagdating sa impeachment, particularly or especially ng Pangulo at saka pangalawang Pangulo. Pero according to Senate President Soto, in case makarating dito sa Senate, sabi niya, a-actionan niya yun forthwith. Yun ang nasa Constitution eh. Oo. So makakaasa na yung taong bayan na ma-actionan forthwith yung articles of impeachment. Yung kasi nasa Constitution, shall act forthwith, di ba? Kaya wala naman choice kundi sundin yung Constitution. Na hindi nasunod sa nakalipas po na leadership. Well, forthwith. Basta gagawin na lang namin. Tama si Senator Soto doon. Forthwith. And then, ano po yung implication sa stability at economy ng bansa kung dalawang highest leader of the land ang may impeachment case, sir? Kung merong basihan at matransmit dito, wala tayong magagawa eh. Painful as it is, pero dapat i-resolve natin, hanapan natin ng resolution either way. Pero maapektuhan nyo yung legislative work ninyo, sir, just in case. Definitely, kasi full-time yan eh. Okay, last question from Amar. Sir, clarify ko lang po, yung kay former Secretary Bonoan, papasabina na siya to attend on Monday or invitation muna? No, na-invite na siya last time eh. Kaya Susupina na siya ngayon. So dahil hindi siya sumipot ng mga nakarang hearing, papasabina na siya for Monday? Pag hindi siya dumating, papakontempt na namin siya. Pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Pero hindi pa nai-issue to sa ngayon, sir? Ngayon, pipirmahan ko mamaya. Kasi tinawag niyo agad ako eh. Pipirma sana ako eh. So ngayon dapat Tinawag ko ni Mayan eh. Sir, saldi ko. Ha? Sabina na rin po saldi ko. Oo. Yes. Kasama siya. So ilan, sir, lahat yung i-issuehan ng subpoena? Ewan ko, may listahan eh. Nandun, sinulat na kanina eh. Pirma ko mamaya. Ha? Ngayon nyo na po pipirmahan niyo. Mamaya. Kanina sana eh. Pinababa na kayo na maaga. Sabi ni Mayan eh. Sorry na, sir. Okay, no more questions? On Okay. that note, thank you Yeah. so much, On that Senate note. President Pro Tempore Thank you. Panto. Happy New Year.